No, ito yung core. Di ba dapat naninigas muna yung ating core sa tiyan bago mo ililift. Next. Then, ito ha, makinig. During lifting, tighten your muscles sa stomach. Sunod, bend at your knees. Paano ang bend at your knees? Do not bend at your waist. Oh, knees, tama. Sige. Bend at your knees. Okay. Bakit kailangan lumapit tayo dun sa bubuhatin natin? Tanong. Para mabuhat. Okay, sige, ganito yan ha. So, ang Mabuhat ako malayo. Hello. So, ang principle Okay, bakit ang principle natin nililipat tayo doon sa pinakamalapit doon sa bubuhatin natin? Because kapag masyado tayong malayo, nawawala na yung idea na kailangan hindi natin binebend yung back natin. So kapag masyado tayong malayo, pansinin ninyo, di ba? Mag-overreach ka. Yun yung Okay. pinawanag ko kanina. So ang gagawin natin is lalapit tayo doon sa bubuhatin natin. Regardless yan. Pero tandaan niyo yung sinabi ni Ma'am Nurse kanina, no? Ano yung ideal natin na binubuhat na timbang? Nabanggit niya kanina. Absent sila. Ha? At least half of your body weight. Yung ideal natin, kahit hindi yung half ng body weight natin is 23 kilograms. Or sabihin na natin, nasa 51 pounds, mga ganon. Okay? So hindi dapat tayo masyadong mabigat magbuhat, no? Kung ano lang yung kaya natin. So kapag tayo ay magbubuhat, lalapit tayo ng bahagya, pero hindi masyadong malapit dito. Bakit kaya? Siyempre, ito na yung problema niyan. Wala na naman yung position mo, di ba? So kailangan at least may distance tayo, at least 1 foot doon sa bubuhatin natin. Okay? Ito tayo. Kasi pag nag-bend na tayo, yung knees natin ang unang tuturo papunta doon sa bubuhatin natin. So ang gagamitin nating muscle para magbuhat ay Tuhod. yung ating legs, yung ating lower extremities. We do not lift with our back. Remember, no? Sabi nga nila, ang ating general rules, pag nag-arc backs tayo, ang problema yung column natin ay magkakaroon ng injury. Diba? Pansinin niyo pag magbuhat ako nito, sobrang bigat, mag-exert ka ng effort. Kaya yung pinakamaganda is, you have to sit, relax, your knees to be bended. Bend on in your front, knees, okay? do not Ito yan, bend eksakto on na yan, your 1 foot. hips. No, pagpunta mo dito, eksakto na yan. Hawakan dito. Tayo ulit, tayo. Paano siya nag-bend? Ang bend on, tama yung kanya kasi ang tuhod niya towards sa bagay na bubuhatin Okay. niya. So yun yung Hawakan bend natin on ito. your knees. Kasi bend on your waist, paano ba yung bend on your waist? Ito yung tinutupi mo, hindi yung legs mo. Okay. Ito kasi dapat nakaturo sa bagay na bubuhatin. Yes. Okay, so bubuhatin na natin, no? So hawakan natin dito. Tama? Uupulit tayo, ganun pa rin yung pagbaba. So yun yung bend So, on kung your paano natin knees. binuhat yung gamit na yan na binuhat natin, ganun din natin siya ibababa. Naintindihan ba? Meron kasi yung iba, tama yung pagbuhat nila. Okay? Pag-angat ng ganito. Ang problema, nung binaba, arc bend na naman siya, yung likod na naman na may pluma. So, Paano? kailangan, bilang example, si Ramon. Ikaw na magbuhat yan. O, bubuhatin ni Ramon. Ito sila, si Ramon. Okay, paano ulit? Kalapit. Get closer sa bubuhatin mo. Bend on your O, knees. bakit ito? Ito na naman po. Malapit siya ni Kuya Ron. Kinakabahan. Bigat daw. Kaya mo yan. Malapit siya ni Ron naipit. Pansinin ninyo ha. Pansinin niyo pag umupo ako, ano napapansin niyo sa likod ko ha. So yung tamang sabi ko sa inyo, yung ating knees should be pointing doon sa ating Bagay na buhatin. bubuhatin. At yung likod natin dapat ay Di ba kung paano siya, kung Nakabend siya, siya, diba? that ganun Hindi lang din dapat siya, ganun. hindi siya nakasla. kasi tama man yung procedure ninyo na ginamit ninyo, pero nakabend pa rin yung pagbagsak ninyo, may problema pa rin kayo sa pagbubuhat. Ito Kaya pa rin mali yung lahat effort kanina ninyo. nagbuhat. Okay? So dapat ganito. Tingnan niyo yung paa niya. Tingnan niyo yung both legs niya din, kung Okay, paano pag nakaposisyon. Yung iba kanina nakabend, nakagano'n pa yung isa. So injury. Pag nabuhat na, sige na. Pag nabuhat na, hawak mo na yung tubig. Paano ka pumuntas, paano mo dadalhin yung tubig sa ano? No, usual natin ginagawa. Buhatin mo nga. Tunay. Buhat mo yan. Huwag ka mag-alala. Ayusin mo yung pagbubuhat mo. O, bend on your... O, tingnan mo, tamad ka na agad. Bend on your knees na. Ayan. Hawakan mo lang. O, paano ka ngayon iikot papunta doon sa papunta ka kay safe? Di ba? Tama si Tone. Pero, mali yung position din na Tone. Tama Okay. yung ikot niya. Wait lang. Divide ko naman lang na. muna yung focus ng ikot niya, ha? Kasi dapat ito, hindi twisted. Ha? Dapat step. Tama naman siya doon, pero mali yung buhat niya sa kamay. Tama niya dito. Ito muna yung highlight ko. Paano niya tinwist yung katawan niya kanina. Di ba, paano tayo? Pagkabuhat, diretso.
Na-twist na. Na-twist yung core. Twist. Naikot na. Ang step na to. Na dapat step, kumilos ka bago ka umikot. Okay? Ikot, Ganun dapat, okay? kasabay yung paa niya. Anong ibig sabihin nun? Yung ginawa kasi kanina is medyo may problema. Wala pa kayong stability. Establish na kayo. Establish mo muna yung katawan nyo na nabuhat Yes. na tama yung gamit bago kayo Yung, magkaroon ng posisyon. yung pagposisyon naman ng binubuhat mo Kasi is ginagawa depende. nyo is buhat diretso. Yung, So tendency, problema naman natin sa lower core natin. May problema tayo dyan. yung pagkakarga niya, nakadepende yun sa bagay na bubuhatin nyo ha. Hindi necessary na ilalagay lahat sa shoulder. Diba? Yung ano doon is yung pag-twist, paano niya tinwist. Hindi buhat, alis agad yung bagay. So tama si safety na alamin nyo muna. I-position nyo muna yung katawan.